11 kilos yan. Grabe. Isang mapagpalang araw sa ating lahat mga ka-Espiro. Samahan nyo kami mag-gleam ng blessing ngayong araw. At kasama ko nga dito si Edmond. Dalawa lang kami dahil busy pa yung iba. At maaga kami nag-prepare dahil yung pupunta naming spot ay medyo malayo. Mahigit sang oras pa yung takbo bago namin marating. Kaya let's go mga ka-Espiro. Maraming tangigi sa ilalim. Let's go! At pagkatapos nga na mag-prepare mga ka-Espiro, ito na. Warm up dive kagad tayo dahil kailangan natin na makahanap kagad ng mga gandang isda mga ka-Espiro dahil medyo malayo yung biyahe natin. Kaya kailangan natin ng pambawi sa gastos mga ka-Espiro. At dito, warm up dive muna ito mga ka-Espiro. At dito sa unang spot namin ay talagang sobrang lungkot mga ka-Espiro. Yung nakita ko dito ay isang suno or coral trout, kaya tinira na natin yan mga ka-Espiro. Ang problema naman ay nakawala din, sayang. Hinanap pa rin natin yan mga ka-Espiro dahil pumasok sa bato pero hindi na natin nakita, kaya move on. At dito panibagong ambush na naman sa spot pa rin natin mga ka-Espiro. Nagpakiramdam muna ako dito kung meron talagang mga malalaking isda. Kaso talagang sobrang lungkot dahil nga dito mga ka-Espiro sa spot na to ay talamak din yung illegal fishing. Kaya halos wala na, kahit yung mga labahita napakaliliit na. Kaya nag-decide kami ni Bro Ed na lumipat ng ibang spot. At pagkalipas ng mga 20 minutes mga ka-Espiro ay nakalipat na nga kami dito sa kabilang bahura. At hindi na tayo nakapag-video dahil nagtitipid ako sa battery at sa memory na rin dahil 16 gig lang yung gamit ko mga ka-Espiro. Dahil hindi pa tayo nakakabili ng mas mataas dahil medyo may kamahalan din yung memory. Kaya ipon-ipon muna mga ka-Espiro. At dito nga mga ka-Espiro ay nag-drop kaagad ako dito sa Kantuhang Bagya dahil may nakita akong isang malaking malagunok na nagbabaka sakali na bumalik. At ginamitan naman natin dyan ng special na technique, yung dusting mga ka-Espiro. Pero ayaw talaga lumapit, kaya nag-decide na ako dyan na umakyat na sa taas para magpahinga dahil nga may napansin tayong school ng mga isda dyan sa unahan mga ka-Espiro. At nagkakagulo sila dahil nga marami sila mga ka-Espiro, sobrang dami talaga. Kaya panoorin nyo mga ka-Espiro. At binalikan natin nga mga ka-Espiro kung saan na nakadrop tayo kanina. Sa una-unahan lang konti nito, sa pababa na banda, dahil nga ayan, kung mapansin nyo mga ka-Espiro, school ng mga dugso yan or long nose emperor, saka itong isang makulit na malaguno. Kaso ayaw pa lumapit mga ka-Espiro, kaya nag-decide ako na umakyat ulit para magpahinga ng mas matagal para mas makasisid pa doon sa malalim na area dahil nang doon sila mga ka-Espiro. Ayaw naman lumapit dito sa medyo mababaw, kaya tayo yung pupunta sa kanila mga ka-Espiro. Kaya panoorin nyo yung sunod na mga nangyari mga ka-Espiro dahil sinalubong tayo ng sobrang kapal ng mga tribali. At yun mga ka-Espiro, grabe sobrang kapal talaga mga ka-Espiro.
Maliban pa dyan sa mga tribalis na yan, may mga rainbow runner pa at mga dugso na napakarami dun sa ilalim niya pa. Kaya ang ginawa ko dyan mga kaspiro, nag-target lang agad ako ng malaking golden tribali. Kaya ayan, nakasecure tayo ng isa. At nandyan lang sila paikot-ikot dahil nga may hinahunt yung mga ibang tribali na maliliit na isda. Kaya sobrang tuwa ko dyan mga kaspiro. Kung napapansin nyo ay napakalalim na ng area na yan. Dito sa tapat ko ay 20 meters na yan. At doon sa napanaan ko ng Golden Trevally na yan ay 22 meters to 25 meters na yung pababa doon. Kaya tingnan nyo yung mga sunod pang mga napana natin mga kaspiro. Nang pagkatapos mailagay sa buya yung napana kong talakitok or Golden Trevally mga kaspiro, pagkatapos kong magpahinga ay nag-drop ka agad ako ulit dito. At ito yung mga nangyari mga kaspiro. Sinalubong ka agad tayo ng isang malaking yellow spotted trevally mga kaspiro. Ayan o. Kawayano naman kung tawagin dito sa amin mga kaspiro. Kaya ayan. Tagos sa line mga kaspiro. Kaya secured yung pangalawang trevally natin mga kaspiro. Grabe talaga yung blessings ng araw na yan mga kaspiro. Sobrang napaka-bliss ng araw na yan. At yung ginagawa ko dito mga kaspiro, pag nakapana ako ng isda, aatras ako dito sa area na malayo sa school ng mga trevally para hindi sila mamulabog at hindi sila kagad umalis mga kaspiro. Kaya ito, dali naman tayo pag-angat sa napana natin para makapahinga tayo at makapana tayo ulit mga kaspiro. At yun na nga mga kaspiro, hindi tayo nakapag-video nung pagpana natin ng pangatlong trevally natin. Sayang mga kaspiro, marami pa naman silang nagsalubong. Dahil nga nagtitipid tayo sa battery, ay nakalimutan na rin natin mag-open ng camera mga kaspiro. Sayang. Pagkalipas nga ng ilang minuto mga kaspiro, ayan, nag-drop na talaga tayo dito sa malalim na parte. At dito ay nasagad na nga yung tali ng ating buya mga kaspiro. At itong nangyari, tayo na yung sinalubong ng kawayanon mga kaspiro. At napakaganda ng tama, hindi na nakapalag dahil na stone shot natin. At dito nga mga kaspiro, yung diskarte ko ay dahan-dahan ko na lang binababa at nag-piscol pababa para salubungin ako mga kaspiro. Dahil yung tali ng buhay ni Marco ay hindi na makarating sa baba mga kaspiro dahil 20 meters lang yan. Ay itong spot na binaba ko, 25 hanggang 29 meters na siya mga kaspiro. Kaya talagang sagad yung tali. Plus may karga pa na isda yung buya natin mga kaspiro. Kaya hirap na hirap ako. Sobrang bliss talaga ng araw na to mga kaspiro. At kung napansin nyo, nag-drop na naman tayo dito sa same spot lang yan mga kaspiro. Sa kaliwa kanan lang ng area kung saan tayo nakapisto lagi. At ito nga sinalubong na naman tayo mga kaspiro at inikutan pa talaga tayo. Kaya ayan, sa pulka, mas malaki mga kaspiro. Yan yung pinakamalaking kawayanon or yellow spotted na napana kong trevally mga kaspiro.
At yun nga mga ka-Espiro, nandoon sila ni Pres Juni dahil nga nung dumaan sila sa akin ay tinuro ko na nandito yung school ng mga Golden Trevally na lagi nilang hinahanap tuwing mangawil sila. Kaya tinuro ko kung nasaan nakapisto at dito nga sinubukan nila. Ang kaso nga lang, hindi naman kumain mga ka-Espiro. May kumain isang piraso, natanggal naman. Kaya sayang. Kaya ayan oh. Pinakita ko pa sa kanila yung napaanak kong malaking kawayanon mga ka-Espiro. At dito naman mga ka-Espiro, talagang chance target kaagad tayo dito dahil nung pa-drop ako dito ay tinatawag ko na itong mga school ng yellow spotted trevally na to mga ka-Espiro. Kaso lang, nung habang pababa na tayo dyan, may nag-agaw atensyon mga ka-Espiro dahil nung paglingon ko dyan sa gitna, ayan, pasalubong sa atin yung tangigi mga ka-Espiro. Ang mali ko lang dito ay hindi ko kagad tinira mga ka-Espiro, inantay ko pa na lumiko, kaya hindi tumagos yung flapper natin plus yung buya natin sagad na at hindi na nakapaglaro dahil nga mabigat na mga ka-Espiro yung laman ng buoy natin. Kaya I decide na magpahinga at dadalhin ko na sa bangka yung huli mga ka-Espiro. Ayan, kung nakita nyo, sobrang bigat na talaga yan dahil malalaki. Tag 5 kilo. Saka yung kawayanon isa natin ay 6 kilograms yan mga ka-Espiro. Kaya ayan, nag-decide talaga ako na iakyat na para makabuylo tayo mga ka-Espiro. Lagay muna natin Espiro dito sa bangka dahil sayang yung tangigi talaga. Hindi ko na kasi mahila yung tali gawa ng mabigat na at masyado nang malalim nun kaya sayang mga ka-Espiro. Pagkatapos nga ng mga kalating oras mga ka-Espiro na nagpahinga ako sa bangka, ayan, pagbalik ko, nandito pa rin yung kawan ng mga Golden Trevally mga ka-Espiro, pero this time ay hindi na sila gaanong kalakihan. Kaya ayan, hindi tuloy tayo nakakapana mga ka-Espiro dahil sobrang kakapili. Yan ang resulta. At sa pangangalawang pagkakataon mga ka-Espiro, ayan, pinakitaan na tayo ng tangigi dito sa malalim na area talaga mga ka-Espiro. Kaya hinabol ko na talaga yan para mapana natin. Good shot naman mga ka-Espiro, pero nung nakita kong malapit sa akin si Bro Edmond ay tinawag ko siya at sabi ko second shot niya para sigurado. Kaya siyempre excited na rin mag second shot yan. Second shot. Second shot. At ayan mga ka-Espiro, talagang 100% na atin na yung tangiging ito. Kaya ayan, congrats sa aking dive body ngayon dahil nakapana yan mga ka-Espiro ng tangigi na halos 10 kilo. Kaya pagod pa yan dahil nakikipaglaban doon sa tangigi na napana niya at nahirapan pa mag-strip ng kanyang bala dahil ordinaryong stainless lang yung gamit niya. Pero next month yan, nakasalbimar na rin yan. At ito mga ka-Espiro ay last drop na natin ito dahil nakaramdam na ako ng sobrang pagod at gutom na rin mga ka-Espiro. At isa pa, kailangan din namin umuwi ng maaga dahil may order sa akin na isda yung isang kasamahan namin sa simbahan na si Kuya Art Muniz. Kaya maraming salamat sa iyo Kuya Art dahil
Siya po yung bumili lahat ng nahuli nating isda mga ka-Spiro. Nagtira lang tayo ng 3 piraso pang ulam at para sa mga kapitbahay. At yun mga ka-Spiro, uwi na kami dahil may huli na kami at yung ispat namin. Ayan. Let's go na dahil nakakuha ng mamaw. Ayan o. Mga 11 kilos yan guys or 10. Ayan o mga ka-Spiro. Aming laking tangige. Sos mga 12. That's for today guys. Tangigi. Tangigi. Padlun, kawayanun. Saka ito. Yun. Mamaw. All sa akin. Laki. Dito na kami sa tabi. Uwi na kami dahil nakarami na at nakalaki na si... Angat, angat, angat. Angat. Grabe. Laki. Sarap. Mamaw. Ano? Manalo, Marco! Eh, dito naman sabi ng mga ka-Spiro. Ayan. At yun mga ka-Spiro, hindi mabitbit yung huli kaya ito nakabox! Aray ko! Tapos ito lumalabas yung buntot mga ka-Spiro, grabe! Tuwang-tuwa si Edmond mga ka-Spiro. Grabe. New record. Grabe ka mamaw. Mga 12 kilos. At yun mga ka-Spiro. Naharang tayo dito. Ay, checkpoint. Checkpoint. Ah? Ay, lumalabas. Lumalabas. Lumalabas ang huli. Okay ah. Laot na bukas. Grabe mga ka-Spiro. Pagod na kami guys. Grabing blessings ngayong araw mga ka-Spiro. At pati si Mrs. mga ka-Spiro nung pagdating ko sa bahay ay nagulat sa nahuli kong mga isda mga ka-Spiro. Dahil malalaki at marami pa mga ka-Spiro. Ayan o. Hirap na hirap dali ng huli. Ah, grabe. Let's go! Mga ka-Spiro, dito na ako sa bahay. Ayan, buksan mo, dali. Matigas. Pang malunggay lang talaga ako doon. Ilayin mo na lang. Ayan.